Hi, this is Neves Huka and welcome to my YouTube channel. At kung bago po kayo sa channel na ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganoon ay ma-notify kayo sa mga bago pang video na akin pong i-upload. Sa pagkakataon ito, narito na po tayo sa chapter 9 ng The Gospel of Jesus Christ according to John. At ito yung part 1. Kung natatandaan nyo dun sa last part ng chapter 8, no, ay tumakas ang ating Panginoon Kristo sa mga gustong pumatay sa Kanya. At dito sa verse 9 ay nagpatuloy siya. No? As he go along, ay nakakita siya ng isang taong bulag mula sa kanyang kapanganakan. Mula nung kanyang sinilang, siya ay bulag na. At ganito yung tagpo sa kasaysayan. Basahin po natin yung John chapter 9 verse 1. Ganito po ang ating mababasa. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciple asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parent, that he was born blind? So, pansinin natin po yung reaction ng mga alagad at yung paraan ng kanilang pagtatanong. Tipong blame game. No? Sino ang dapat sisihin? Sino ang may kasalanan? At hanggang sa panahon nating kasalukuyan, ganito pa rin yung ating kultura. No? Humahanap tayo ng dahilan at humahanap tayo ng sisisihin, no? Sa mga masamang nangyayari sa atin. At kung minsan sinasabi natin kaya siya nagkaganyan dahil sa laki ng kanyang kasalanan. Kaya ang tanong ng mga alagad kay Jesus ay sino ang nagkasala, yung ina o yung anak, kung bakit siya bulag mula pa nang siya ay isilang. Yung ganitong mga katanungan ay nasagot na ng ating Panginoon Kristo doon sa mga iba pang mga okasyon ng kanyang pangangaral. At kung titignan po natin doon sa Luke chapter 13 verse 1, no, ganito yung ating mababasa. Nang panahon din ng yaon ay nangaroon ang ilan na nagsasabi sa kanya tungkol sa mga Galileo na ang dugo ng mga ito inihalo ni Pilato sa mga hain nila. At siya ay sumagot at sinabi sa kanila, inaakala ba ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileo dahil sa sila'y nagbata ng mabagay na ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi, dapat malibang kayo'y magsisi, ay mga mamatay kayo sa gayon ding paraan. So dito makikita natin, iniisip ng mga tao, no, na kaya nangyari sa kanila, no, sa mga Galileong ito ang ganitong kapait na pangyayari sa buhay nila na yung dugo nila ay inihalo ni Pilato sa mga hain niya, no, ay dahil sa sobrang kasalanan nila. Pero sinagot sila ng ating Panginoon Kristo, sabi, hindi ganoon. Hindi ganoon ang sitwasyon kung bakit naihalo yung dugo nila na doon sa mga hain nila ni Pilato. Nagkataon, nahuli sila, natural. Kung sino nahuli, sila ngayon yung dugo nila, yung kanilang, yung iahalo ni Pilato. Mabuti mang tao o masama. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Kristo, hindi dahil sa makasalanan sila, kaya nangyari ito sa kanila. Nagkataon, na-disgrasya, na sila yung nahuli. Okay, doon po sa verse 4, ang sabi ay ganito, o yaong 18 na nalagpakan ng buog sa silo at namatay, ay inaakala ba ninyo na sila'y lalong salarin kaysa sa lahat ng mga tao na nanaan sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Dapat malibang kayo'y nagsisi, ay mamamatay kayong lahat sa gayon ding kaparaanan. So, dito naman, disgrasya, nalagpagan, no, nabaksakan ng muog sa silo, namatay sila. Sabi ng ating Panginoon Kristo, kaya ba nangyari sa kanila ito, iniisip nyo na sila ay lalong makasalanan kaysa sa lahat ng mga tao sa Jerusalem? Sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi. Disgrasya yan eh. Hindi naman namimili yung disgrasya kung sino yung didisgrasyahin niya, yung mabuti o masama. Remember na andito po tayo sa Curse World. At dito sa Curse World, maraming pangyayari na
hindi natin maiiwasan na mangyayari sa atin. Nung naandun si Eva at Adan, no, doon sa halaman ng Eden, walang mga pangyayaring ganito. Nung inilabas lang sila ng Diyos at nilagay sila sa crossworld, at hanggang sa ngayon ay nasa crossworld tayo, yung mga pangyayaring ganito ay mangyayari sa atin at hindi natin ito maiwasan, mabuti man tayo o masama. Yung bahaguna, walang pinipili yun. Maging si Noah at yung kanyang mga pamilya ay malulunod kung hindi sila nakasunod at sinalba nung malaking bangka na kanyang ginawa. So walang exempted. Kagaya rin po nangyayari na sa atin sa kapanahunan yung virus na kumakalat, na nandito po tayo sa buong mundo na pandemic na yung COVID-19. At itong COVID-19 ay nagkakaroon na ng mga mutant, no? Nagkakaroon na ng viral, ng mga iba't ibang nag-mutate, nagle-level up, no? At kung sino man ang tamaan nito ay sigurado mamamatay. At walang exemption dito. Mabuti ka man tao o masama, ay hindi namimili si COVID, no? Hindi niya alam kung sino yung masamang tao o mabuti. Ang alam niya ay may tao, kung sino man tao na andyan, ay pwede niyang tirhan upang ito ay mamatay. So makikita natin, wala doon sa pagiging mabuting tao o masamang tao yung mga disgrasyang nangyayari o yung mga pangyayaring nangyayari dito sa mundo, kundi naandito po tayo sa crossworld at walang exemption dito. So, muli natin balikan yung pangyayari na kung saan ay nakita, no, nasumpungan ng ating Panginoon Kristo itong taong lalaki, no, itong lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. Muli natin basahin yung verse 1. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciple asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? So, ang sagot ng ating Panginoon Kristo dito po sa verse 3 ay ganito. Neither this man nor his parents sinned, Jesus said, but this happened so that the works of God might be displayed in him. So, may mga bagay na nangyayari. Hindi dahil sa mga kasalanan na gagawa ng tao, kundi nangyayari ang mga bagay ito para ma-display yung gawa ng Diyos, para maihayag yung gawa ng Diyos. At dito sa pagkakataon ito, sabi ng ating Panginoon Kristo, nangyari ito hindi dahil nagkasala yung magulang o yung anak, kundi nangyari ito sa kanila para maihayag sa Kanya ang gawa ng Diyos. At yun nga ang gagawin ng ating Panginoon Kristo. At nagpatuloy ang ating Panginoon Kristo sa kanyang pagsasalita. At ganito ang kanyang sinabi. As long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. So itong salitang ito na medyo malalim, no, na pagsasalita, ito yung tinutukoy niya yung kanyang kamatayan. Itinutukoy niya yung pag-stay niya dito sa mundong ito. Na ang ibig niya sabihin na as long as it is day, as long as I am here, no? As long na buhay pa ako, no? At yung sinasabi niya, night is coming, yung sinasabi niya, yung kanyang kamatayan at yung kanyang pagbabalik na doon sa langit. Na, so, kaya nga, ang sagot niya doon sa verse 5 ay ganito, no? Basahin natin po na yung verse 4, tapos tuloy natin sa verse 5. As long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. At bakit niya sinabi ito, I am the light of the world? Kasi yung kanyang pagagalangin ay galing sa kadiliman, galing sa walang nakikitang anuman. At dito, ay pagagalingin niya ito at bibigyan niya ng liwanag yung kanyang mga mata. Sabi doon sa verse 6 ay ganito, after saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on man's eyes. Go, he told him,
was in the pool of Siloam. This word means end. So the man went and washed and came home saying. So kung makikita natin, ginawa ng ating Panginoon Kristo, lumura siya sa lupa at yung kanyang laway ay na may halong lupa, natural ay ginawa niyang putik at yung putik ay nilagay niya sa mata ng bulag at sinabihan niya na maghugas ka doon sa Siloam. No? At ginawa naman ng tao na siya ay naghugas sa Siloam at siya ay umuwing nakakakita. At dito, siyempre, nasaksihan siya ng mga kapitbahay niya. At ganito ang ating mabasa doon sa verse 8. His neighbors and those who had formerly seen him begging asked, "Isn't this the same man who used to sit and beg?" Some claimed that he was. Others said, "No, he only looks like him." But he himself insisted, "I am the man." So yung nakakitang neighbor sa kanya, alam naman na siya yung bulag na nanghihingi ng limos. Ang sabi niya, ito ba yung bulag? Sabi ng iba, hindi, kamukha lang. Sabi niya, hindi, ako nga. Ako nga. At doon po sa verse 10, sabi, "How then were your eyes open?" They asked. Sabi ng mga kapitbahay, paano ka nakakita? Verse 11, sabi, he replied, "The man they called Jesus made some mud and put it on my eyes. He told me to go to Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see." So sabi nila, paano ka nakakita? Meron doong tao na sinasabi nilang Jesus, no? Ang tawag nila Jesus. Siya yung naglagay ng putik sa aking mata at nagsabing hugasan ko ito sa Siloam. At ginawa ko naman. At ngayon, nakakita na ako. So sa verse 12, sabi, "Where is this man?" They asked him. At "I don't know," he said. So sabi, asan yung taong ito? Ang sabi niya, hindi ko alam. So sa verse 13, ang ginawa ng mga neighbor ay dinala siya sa mga Pariseo. At ganito ang ating mababasa. They brought to the Pharisees the man who had been blind. Now the day on which Jesus had made the mud and opened the man's eyes was a Sabbath. So bakit nila dinala yung lalaking dating bulag na nakakita sa mga Pariseo? Kasi doon sa issue ng Sabbath. No, kasi nung pinagaling ng ating Panginoon Kristo ang taong ito, araw ng Sabbath. So malaking issue sa kanila ito. Napag-aralan na natin yung araw ng Sabbath No? At naipaliwanag na ng ating Panginoon Kristo kung ano talaga ang kahulugan ng Sabbath. Kung natatandaan niyo yung video na No Work on Sabbath, ito po yung video ito nasa inyong harapan, no, naipaliwanag na po tunay bang walang gawa pag-araw ng Sabbath? At yung video The Rest of Your Soul. Sana napanood niyo yung dalawang video ito upang maliwanagan kayo tungkol sa issue ng Sabbath. At doon sa verse 15, ang sabi po ng banal na kasulatan ay gano'n. Therefore the Pharisees also asked him how he had received his sight. He put mud on my eyes. The man replied, and I was, and now I see. So sabi ng mga Pariseo, yung mga Pariseo nagtanong rin sa kanya, paano ka nakakita? The same answer, no, ang sinasagot ng dating bulag, na nilagay niya ako ng putik sa mata at hinugasan ko, at yun, nakakita na ako. So verse 16, ang sabi, some of the Pharisees said, "This man is not from God, for he does not keep the Sabbath." But others asked, "How can a sinner perform such sign?" So they were divided. So, yung ibang mga Pariseo, ang sabi nila, hindi ito tao galing sa Diyos sapagkat hindi naman niya pinangingiling yung araw ng Sabat. No? Ang sabi naman ng iba, paano naman makakagawa ng tanda yung isang tao makasalanan? So makikita natin, yung mga Pariseo ay nahati na sa dalawa. Yung isang parte ay naniniwala na si Jesus na nga, at yung ibang parte ay
hindi naniniwala na si Jesus ay sugo ng Diyos. So sa verse 17, ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito. Then they turned again to the blind man. What have you to say about him? It was your eyes he opened. The man replied, he is a prophet. So dahil sa kanilang mga pagtatalo-talo, no, nahahati na nga sila sa dalawa at nagtatalo-talo tungkol kay Jesus, ay binalingan muli nila yung taong pinagaling ni Jesus. At yun siya muli ay tinanong. No? At tinanong siya, ano masasabi mo tungkol dito? Total, ikaw naman yung pinagaling ng taong ito. No? Sabi niya, he is a prophet. Siya ay isang propeta. So, sa verse 18, ang sabi po naman ng kasulatan ay ganito. They still did not believe that he had been blind and had received his sight until they sent for the man's parent. So, hindi pa rin sila naniniwala na ito ay dating bulag. Iniisip nila actor lang para doon sa mga gumagawa ng mga miracle crusade, no, na kunyari ay pinagaling, no? Pero hindi naman talaga pinagaling, kundi umaarte lang bulag kunyari at tapos biglang makakakita raw, no? So hindi sila naniwala. So ang ginawa nila, dinala nila ito sa doon sa magulang niya, at yung magulang niya ang tinanong tungkol sa kanya. At sabi doon sa 19, is this your son? They asked. Is this the one you say was born blind? How is it that now he can see? So 20, ganito po ang turing, tinuran ng kanyang magulang. We know he is our son, the parents answered. We know he was born blind. But how he can see now, or who opened his eyes, we don't know. Ask him. He is of age. He will speak for himself. So, sabi ng mga magulang, alam namin, anak namin yan. Alam rin namin na ipinanganak siyang bulag. Pero kung sino man yung nagpagaling sa kanya, siya na ang tanongin ninyo. Nasa edad naman yan eh. At kaya niya nang sagutin yan sa kanyang sarili. So, sa 22, ganito po ang ating mababasa. His parents said this because they were afraid of the Jewish leaders who already had decided that anyone who acknowledged that Jesus was the Messiah or was Christ would be put out of the synagogue. So kaya yun hindi sinagot ng mga parents, no, ng mga magulang ng lalaking bulag, sapagkat natatakot sila, no, dun sa banta ng mga religious leader, lalo ng mga Pariseo, na kung sino man ang magsasabi na si Jesus ang Kristo o si Jesus ang Messiah, ay ika-cast out sa sinagoga. At ito ay mahalagang parte ng buhay nila ang sinagoga. Kapag kinas out ka sa sinagoga, kinas out ka bilang Hudyo. Kinas out ka sa mga pribilehiyo na makukuha mo kung ikaw ay nasa sinagoga. Mapag-aaral mo ang iyong mga anak sa sinagoga at doon kayo nagkakatipon para basahin ang banal na salita. At marami pang mga activities na naandun na makapag-participate ka kung ikaw ay hindi cast out. So natatakot sila mag-cast out sa sinagoga. Kaya hindi nila masagot yung mga nagtatanong sa kanila at sinabi nila na siya na lang ang sasagot. Total, siya naman ang pinagaling. At nasa edad na siya. So sa 24, ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito. A second time they summoned the man who had been blind. Give glory to God by telling the truth, they said. We know this man is a sinner. So muli niya lang binalingan yung taong bulag. At sabi nila, ibigay mo ang pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo. Alam namin na ang taong ito ay makasalanan. So sa 25, ang sabi ng taong bulag, taong dating bulag, ang sabi ay ganito. He replied, whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I know, I was blind, but now I see. This, they asked him, what did he do to you?
How did He open your eyes? So, paulit-ulit na katanungan. Kaya yun rin ang sinabi nung bulag, dating bulag. Sabi doon sa 27, He answered, I have told you already and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become His disciples too? Ang sabi niya, sinagot ko na yan eh. Paulit-ulit na yung tanong niyo. Bakit gusto niyo uling mapakinggan yung aking sasabihin? Gusto niyo rin bang maging alagad niya? At doon sa 28, ang sabi, Then heard insult at him and said, You are this fellow's disciples. We are disciples of Moses. We know that God spoke to Moses, but as for this fellow, we don't even know where he comes from. Sabi ng mga Pariseo, yung mga nagtatanong sa kanya, ikaw, alagad ka ng taong ito, pero kami, alagad ni Moses. Alam namin si Moses nagsasalita mula sa Diyos. Pero itong taong ito, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. At ito yung sagot ng tao. The man answered, Now that is remarkable. No? You don't know where he comes from, yet he opens my eyes. We know that God does not listen to sinners. He listens to the godly people who does His will. Nobody has ever heard of opening the eyes of man born blind. Alam niyan na wala pang nakagawa nito. If this man were not from God, he could do nothing. Sabi niya, wala pa nakagawa nito eh. Pero kung ito ay hindi galing sa Diyos, wala siyang magagawa. Hindi niya magagawa itong bagay na ito na ginawa niya sa akin. Sa verse 34, ganito po ang ating mabasa. To this they replied, You were steeped in sin at birth. How dare you lecture us? And they threw him out. So sabi ng mga Pariseo, sila'y nagsasagot sa kanya, sinabi, ipinanganak ang lubos sa mga kasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin. Lumayas ka. So, nakita natin, ito yung pangyayari na hindi pa rin nila matanggap na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, sa kabila ng maraming tanda na ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. At dahil sa hindi nila mapilit yung tao na magsinungaling para maitanggi na si Jesus ang Kristo, ay pinalayas nila sa sinagoga. At sana po ay kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring niyo na rin po yung bell. At pindutin niyo na rin po yung thumbs up o yung like. At kung maaari ay i-share niyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan upang sila man ay makinig ng ganitong aral. At kung meron po kayong komento ay mag-comment lang po kayo doon sa comment section. At kung meron kayong mga suggestion at mga request, ay doon nyo rin po ilagay. This is Nehemia Sayuhay at ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo. At sana po ay panoorin nyo na rin po yung video na nasa inyong harapan at kung gusto nyo mag-subscribe, pindutin nyo rin po itong bilog na nasa gitna. Muli, maraming salamat po at kita-kita tayo muli sa mga susunod na video na aking pong